Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon itong post ng 105.1 Brigada News FM. Aminado ang Philippine Embassy sa Paris na posibleng mahirapan ang pamahalaan na mapabalik sa Pilipinas si Saldico kahit may impormasyon na nasa France umano ito. Ayon kay Philippine Ambassador to France, Eduardo de Vega, hindi maaring magsagawa ng sariling investigasyon o surveillance ang embahada dahil ito ay paglabag sa soberanya at batas ng France. Binigyan din ni De La Vega na kahit may warrant of arrest si Ko sa Pilipinas, kailangang dumaan ang lahat sa legal na hakbang sa French authorities o sa Interpol. Sa ngayon, wala pa ring kumpirmasyon mula sa France kung may asylum request si Ko. Ngunit may mga ulat na posibleng ito ay nakabinbin. So, in fairness sa Marcos Jr. administration, hindi sila tumitigil paghabol kay Saldico, kailang palaging talunan. Yung nagsalita ang Czech, anong tawag doon? Yung embassy ng Czech Republic dito sa Pilipinas, charge the affairs, ang tawag doon. Kinumpirma ng Czech Embassy sa Pilipinas na ang Pangulong Marcos humihingi ng karagdagang impormasyon tungkol kay Saldico. Anong sagot ng Czech authorities, Embassy sa Pilipinas? Hindi sila pwedeng magsalita dahil labag ito sa batas sa kanila at labag sa international law. Kaya nakakatuwa po itong mga advanced countries dyan sa Europe na kung ano ang batas local sa bansa nila or international law, handang-handa silang sumunod. Nakaka-inggit yung ganong maturity pagdating sa batas. Hindi katulad sa atin na ano yun? Yung senador. Mr. Secretary, is it okay to bend the law sometimes? Yes, Your Honor. Mahilig tayo sa bending the law. Ay nakakaumay, nakakahiya ang ating gobyerno ngayon na basta kung anong pabor sa kanila, walang mabend the law. Example, yung nangyari kay Tatay Digong. Meron ng batas na sundin, yung Rome Statute ng ICC. Sinasabi na dapat magsalita ang competent legal authority bago i-turn over si Saldico. Si Tatay Digong sa ICC. Kaya lang, hindi na sila dumaan sa legal competent authority ng korte. Kasi sinabi ni DOJ Secretary Boying Rimulya, siya na daw yung legal competent authority. Ganon ang style Pilipinas. Ang Pangulo, nung una sabi niya, ICC has no jurisdiction over us. We will not cooperate. Then ganon din si Boying Rimulya. Daming instances na ganon ang kanilang sinasabi. Pagdating ng panahon, wala na. Bendelo na sila. Kailangan daw natin maging mabuting member ng Interpol. Kailangan daw nating suportahan ang request ng Interpol kung ano-ano pang sinasabi. Hanggang sinakay nila sa jet plane, charter plane si PRRD Tatay diretso sa ICC. Tayo pang gumastos. Wow naman. Sige lang. March 11, 2025. I will never forget that day.
Sasabihin ko sa aking mga apo at kapo-apuhan kung anong klasing gobyerno ito, Marcos Jr. Bend the law. But there will always be a day of reckoning, sabi nga ni ang ating Tatay Digong. Kaya, tanggapin na lang natin, mga kaibigan. Nandun ang ating tatay, naghirap. Pagdasal na lang natin ako everyday. Pinagdarasal ko na i-comfort siya ng Panginoon doon na ma, ano siya, malampasan niya ang mga pagsubok nito. Nakakatuwa yung sabi niya na, tell the Filipino people, I am invictus. Ano yung invictus? Unbowed, unconquered, undefeatable. Yan ang fighting spirit ng ating Tatay Digong. Okay, balik tayo kay Saldico. Asylum. Sabi nila, sabi na Anticlear, reliable information daw ng DFA, may asylum application na si Saldico. So ano ngayon? Kung may asylum application, hahabulin ninyo? Hindi pwede. Kasi iba ang patakaran nila sa European countries, hindi katulad sa Pilipinas. So, ako, personal ko lang opinion, yes, mautak Saldico, mapera, I'm sure na nandyan na. May asylum application na siya, katulad ni Attorney Harry Roque. Gusto ko sana mapauwi siya dito para harapin ang kanyang kaso at mapanagot sa kanyang pinaghihinalaan na kasalanan. Alleged pa man lang. Kaya lang, mabuti kung mahuli sana. Kaya lang, wala eh. Nakuryente na ang administrasyong ito. Masyadong atat na mag-announce. Nahuli na si Saldico! Gumastos pa tayo ng milyones na pera. Utusan ang kung sino-sinong utusan doon na pwede namang gawin ng Philippine Embassy sa Czech Republic. Ala talaga. Asyong aksaya, magastos. Ang ginagawa talaga ng gobyernong ito is wala na. So, good luck sa gobyernong ito. Sana mapauwi ninyo sa lalong madaling panahon si Saldico. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video nito. Ano yung natagaan mo og yero? Mga atop ni siya karon. Ang ipatindog nga balay. So mao na ni ang iyang atopan. Ano tadi ba? Ano be? Jista man yan sin. Sumbakan ko ah. Magsambakan dahil ko. Og karon human na gyud sa pag-atop ang gihatag namo nga yero, so dili na gid sila maulanan kay maayo na nga tan-awon ang yero nga nakaatop. Pagpasalamat sa gihatag nga tabang sa sin kay kun pagpalit lang sa atop lisod yun kay ang among paringkamot tama na gid sa kaon na biya kana atong mga eskwela. Dako gid akong pasalamat sa Ginoo nga naagi hinabang nga nakaabot nga tabang nga pinagi sa pagtabang sa usa ka tawo sa
atok nga kuan kini ang gihatag sa mua. Ginoo nga labtan mi sa tabang kay wala man kita lain pasalamatan og naapay ta sa ibut kalibutan kay ang kitang tawo wa man kita mahibok wa gid ang Ginoo. So salamat kaayo.